Inspirasyon ang hatid ng isang graduating college student mula Olongapo City. Naitawid na kasi ang pag-aaral kasabay ng pagtatrabaho niya bilang konduktor ng bus. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Komportable, maaliwalas, walang distractions. Ganyan dapat ang isang silid-aralan. Pero si Vince, wala sa classroom, kundi sa loob ng bus sumasali sa kanyang online class. Isa kasi siyang full-time bus conductor at full-time student. Kwento niya, laking lolo at lola siya. At nang makapagtapos ng senior high school, pansamantala siyang tumigil sa pag-aaral para itaguyod ang kanyang kapatid. Mga 2018, medyo struggle po kami financially. Then, ang mindset ko po noon, kahit gaano kahirap na trabaho, basta malaki yung pasahod. Nang makabuelo, bumalik siya sa pag-aaral habang patuloy na sinusuportahan ng kanyang pamilya. Alam mo, parang gusto ko po maihahon sila. Ayoko na hanggang dito lang kami. Doble kayod si Vince na wala ng panahong makapagpahinga. Sa unang 2 taon kasi ng kolehiyo, pasahero sa araw habang modules naman sa gabi ang kaharap niya. May mga time pa po na nagre-report ako habang nagtitiket ako sa bus. Nagbabasa ako, nagre-recite ako while naririnig nila yung mga para ng mga pasahero. Kahit mahirap ang setup, di napabayaan ni Vince ang kanyang pag-aaral. Nakakapasok pa rin kasi siya sa Dean's List. At ngayon, matapos ang ilang taong pagkukonduktor, gagraduate na si Vince this July. Matapos ang practicum, next target niya ang makapasok sa cruise. Growth ko to sa sarili ko, achievement ko siya. Kasi sa ganong struggle talaga, napagtagumpayan ko siya sa kabila ng mga struggles. Anumang hamon ng buhay, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit pinipili nating patuloy na bumangon at lumaban. For these are what make life worth living. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang estudyante/bus conductor ni Vincent. Or ni Vince, sabi mo nga, kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, paano niya nagawang ipagsabay ang pagiging full-time student at the same time, konduktor ng bus? Pops J, thankfully, online classes, kasagsagan ng online classes nung pandemic, 2020, talagang tiniming na ni Vince na parang okay to, mag-aaral na talaga ako kahit konduktor ako dahil nga sinamantala niya na yung online classes. Kaya kwento niya doon sa ating report, Pops J, no, kumukuha siya ng pamasahe, kumukuha siya ng ticket, pero at the same Nagre-report time, nga daw siya habang kumukuha ng ticket. Oo, Pops J, sinusubukan niya mag-report, sinusubukan niyang pumasok sa klase, o kaya minsan naka-standby na lang yung online meeting. Hindi niya na natututukan. After niya natututukan, ganun niyang pinagsasabay yung kanyang pag-aaral at trabaho, Pops. Minsan nasa biyahe siya habang nag-online class. Eh, anong sabi ng mga prof at classmates niya? At Pops, mukhang malakas yung data dun sa bus, ano? Hopefully, no, Pops J, habang bumabiyahe, hindi na i-interrupt. Pero ang ginagawa kasi ni Vince, dumidiskarte, tinatago niya as much as possible, not just from the props, but from also the management. Kasi nga actually, Siyempre, napaka-unprofessional naman. pinagbabawal kasi to. Pero as per rather, no, the classmates, the other students, may ilang prof na naiintindihan naman yung sitwasyon ni Vince kasi nakakapagpasa pa rin naman siya ng requirements. Kwento niya nga, nakakapag-dean's list pa siya during the online classes. Kailangan rumakit eh. Eh, yung boss niya sa trabaho at mga pasahero, ano raw ang reaksyon? Ayan, nung una, Pops J, the first 2 years kasi... Napapagalitan ba? Nako, nagkaroon ng muntikang moment itong si Vince. First 2 years, doon talaga siya full-time bus conductor dahil nga online class. Pero kasi, I believe around 2022, 2023, nagiging hybrid na yung classes. Kailangan mo nang pumasok physically. Nahuli siya ng kanyang boss at kinausap nga siya. Pero thankfully naman daw, mabait, Pops J, sinubukan niya talagang pakiusapan kung maaari po ba magkaroon ako ng schedule na nasa trabaho, schedule na nasa klase, at pumayag naman yung management. At ngayon, Pops J, no, ititigil niya muna yung pagkakonduktor dahil nga nag-OJT na siya at hopefully gagraduate na, Pops J. Makakapagtrabaho na siya sa wakas. Ano ba ang kurso niya at bakit cruise? Ang plano niya gawin pagka natapos? Pops J, hopefully, or pangarap niya nga talaga is maging seaman o kaya maging engineer. Pero sabi niya, as long as makasampa siya sa barko, gusto niya kasing, yun nga, pumasok sa cruise, BS Hospitality Management. Kaya may, Parang cruise liner. Oo, Pops J. So it's highly related to a work para lang makasampa siya sa barko. At ngayon nga, naghahanap nga siya ng OJT or ng practicum, no, para matulungan siyang makasampa sa barko, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.